may mga gusto kaming maiwan na wag sanang mapalitan. Pero for continuity nga, merong mga key people na hindi dapat palitan. Ilang opisyal ng Department of Transportation kasamang magre-resign ni Secretary Jaime Bautista. Kaya ang preparation is maghanda ng mabuti because pakasakaling magbago ang isip ng Senado and masimulan natin ng mas maaga ang impeachment trial, mas mabuti. House Prosecution Panel pinaghahandang mabuti ni House Speaker Martin Romualdez para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. That statement or that proposal is well taken. It is being considered right now how that will fit in with the AFP. NTF-WPS bukas sa panukalang bumuo ng West Philippine Sea Command. Mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso sa relasyon, hinikayat ng National Bureau of Investigation na agad i-report. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. May ilang opisyal pa ng Department of Transportation o DOTR na nagsabing magre-resign din kasama ni Secretary Jaime Bautista. Hiniling naman ni Secretary Bautista sa mga maiiwan ang kaparehong commitment sa trabaho sa pagpasok ng uupong bagong kalihim ng ahensya na si Vivencio Vince Dizon. Ito ang balita ni JP Nunez. Lahat kami ay umaasang magkakaroon ng replacement. Hindi lang si Transportation Secretary Jaime Bautista ang aalis sa posisyon sa Department of Transportation o DOTR. Ayon sa kanyang executive assistant na si Jonathan Hesmundo, may ilang opisyal din ng DOTR ang sasama sa resignation. Bagaman hindi ito pinangalanan, ito umano ay mga opisyal na serving under the pleasure of the Secretary. Gayunman, meron pa rin anyang mga itinalagang opisyal si Secretary Bautista na maiiwan sa kanilang mga posisyon. Kailangan anya nilang tutukan ang mga proyekto ng gobyerno na nakabinbin upang agad na matapos. So, may mga gusto kaming maiwan na wag sanang mapalitan. Pero for continuity nga, merong mga key people na hindi dapat palitan. Kanina pinulong ni Secretary Bautista ang DOTR executives para sa ilang bilin sa inaasahang pag-upo ni incoming DOTR Secretary Vivencio Vince Dizon. Hiniling niya ni Secretary Bautista sa mga opisyal ang parehong commitment sa kanilang mga trabaho gaya ng ipinakita nila sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Patuloy na ipakita, ibigay nila yung same commitment sa pagtrabaho nila ngayon doon sa susunod na magiging DOTR Secretary. Ganun lang, yun lang nagpasalamat siya at sana ay ganun din sila maging dedicated sa kanilang trabaho. Sa usapin naman ng kanyang kalusugan na dahilan ng kanyang pagre-resign, may mga kinaharap na health condition ang dating kalihim sa mga nakalipas na buwan. Kinuwento nga niya na nagkasakit siya noong January, na 3 beses siyang laboratory, iba't ibang laboratory, tinitin ako nung sakit niya. At hanggang ngayon may mga some more effects na parang nahihilo siya. February 21 ang itinakda ng Malacanang na opisyal na pag-upo ni Dizon. Pero ayon kay Hesmundo, nagkausap na si Secretary Bautista at Dizon kahapon at napagkasunduang sa February 24, araw ng Lunes, isasagawa ang opisyal na turnover ng posisyon sa ahensya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Tutulong ang Integrated Bar of the Philippines o IBP sa Commission on Elections upang mabigyan ng libreng legal assistance ang mga individual tulad ng mga guro na magsisilbi ngayong halalan na posibleng kasuhan ng mga kandidato. May mga kaso na rin na binabalikan ng mga kandidato, partikular ang mga guro kapag sila ay natalo sa eleksyon. Ito ang balita ni Dante Abmento. Dapat kasi yung pagpo-provide ng legal assistance hindi lamang during the conduct of the election or prior to the conduct, kahit na dapat after. Pinalakas pa ng Commission on Elections ang proteksyon sa mga guro na magsisilbi sa eleksyon. Kanina, lumagda ang COMELEC kasama ang Integrated Bar of the Philippines o IBP sa isang kasunduan upang maisakatuparan ito. Pinagtibay nito ang commitment ng IBP na tumulong sa komisyon pagdating sa voters education tuwing may halalan. Magkakaloob din ng libreng legal assistance ang grupo sa mga individual na magre-report o magsasampa ng kaso hinggil sa katiwalian sa halalan tulad ng vote buying. Pati yung legal assistance desk nila sa bawat munisipyo at syudad, i-activate na nila sa atin bago pa man magsimula ang campaign period sa local candidates. Kasama rin sa pangunahing tutulungan ng IBP ay ang ating mga guro na posibleng kasuhan sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang mga electoral board sa eleksyon. Madami diyang mga politiko, porket natalo, hindi pinalad, babalikan at papailan ng kaso. Yung mga guro, yung mga electoral board members natin. Gusto natin i-guarantee po sa kanila, hindi namin sila pababayaan. Kasama rin sa kasunduan ay bubuksan ng IBP ang kanilang mga tanggapan para sa kababayan natin na mag-avail ng legal assistance. Ang IBP ang pinakamalaking organisasyon ng mga abogado sa buong bansa. Inaasahang lalagda din ang kasunduan ng COMELEC, Department of Education at Public Attorney's Office upang lalo pang mapatitibay ang ayudang legal para sa mga guro. Dante Abmento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng pambansang pulisya ang kampanya kontra bigay ng Commission on Elections ngayong halalan. Kasama na sa mga babantayan sa checkpoints ang mga nagdadala ng malalaking halaga ng pera na posibleng gamitin sa vote buying. Ito ang balita ni Leia Ilagan. The PNP will fully support po yung adhikain po ng COMELEC dito nga po sa inilun sa itinatag po na Committee on Kontrabigay. At this is not the first time po na in-implement po ito ng COMELEC. Dun sa mga nauna pong election na process po ay inilunsad na po nila, particularly yung money ban na a few days before the elections. Hindi lamang ang mga nagdadala ng baril ang target ng Philippine National Police sa isinasagawang checkpoint ngayong nagsimula na ang campaign period. Bilang suporta sa Commission on Elections Kontra Bigay Campaign, sinabi ni PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, kasama sa mahigpit na babantayan ng mga pulis ay ang mga nagdadala ng malalaking halaga ng pera. Kasama po yan sa ating babantayan doon po sa mga nakatatag po nating checkpoints na kapag kami mga masasabat po na mga 500, I think the threshold amount po is 500,000 pataas po. Paliwanag ni Brigadier General Fajardo, sakali aniyang may mahuli sa checkpoint na may bitbit na malaking halaga ng pera, kailangan lamang aniyang ipaliwanag kung saan ito gagamitin. Hindi naman lahat po ay sisitahin, kailangan lang pong maipaliwanag kung para saan ba ito makikita na ganitong kalaking pera. Kung isa sa nature naman po ng kanilang business ay trabaho, ay normally ay nagdadala sila ng ganitong halaga ng pera, ay i-allow naman po. Gayunman, mayroon aniya silang mga palatandaan kung ang dalang pera ay gagamitin sa vote buying. However, may mga indicators po, yung mga red flags po na tinatawag po natin na kung sakasakali po na may intercept po tayo o may receive po tayong report na mayroong ganitong kahalaga na pera, may mga nakalagay sa individual na mga sobre, may mga pangalan at may mga intended recipient po yun. Yun po ay isa sa mga red flags na pabantayan po natin. Babala ng PNP sa mga kandidato at supporters na mauhuling namimili ng boto. Maaari silang masampahan ng paglabag sa Omnibus Election Code at madisqualified sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Pinaghahanda na ni House Speaker Martin Romualdez ang House Prosecution Panel para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ng isang House impeachment prosecutor sakaling matuloy ng mas maaga ang paglilitis. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kaya ang preparation is maghanda ng mabuti because pakasakaling magbago ang isip ng Senado and masimulan natin ng mas maaga ang impeachment trial, mas mabuti. Lumalakas ang panawagan na agad nang simula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniwala ng isang miyembro ng House Prosecution Panel ngayong nakareses pa ang sesyon sa Kamara. Mahigit isang linggo matapos i-endorso ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, sinabi ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na nagbilin na si House Speaker Martin Romualdez sa House Prosecution Panel na magandang mabuti. Sa gitnaan niya ito ng posibilidad na mag-convene bilang impeachment court ang Senado nang mas maaga at simulan na ang paglilitis kay VP Duterte. May bilin po ba with regards sa preparations? Maghanda lang ng mabuti at saka ang complainant kasi dito, 215 more signed up. Kaya ang preparation is maghanda ng mabuti because pakasakaling magbago ang isip ng Senado. Nilinaw naman ni Congressman Defensor na hindi magiging bahagi ng preparasyon ng House Prosecution Panel si Speaker Romualdez. Nauna nang ipinahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na posibleng sa Hulyo pa masimulan ang impeachment trial o pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naninindigan naman si Attorney Nery Colmenares, isa sa mga complainants sa ikalawang impeachment complaint sa Kamara, na maaaring magpatawag ng special session si PBBM kahit walang request mula sa Senado. Ayon kay Colmenares, pinahihintulutan niya ito ng saligang batas kahit walang permiso mula sa Senado. Nanawagan ang mambabatas ng agarang pag-convene ng impeachment court at mabilis na disposisyon sa impeachment case. Samantala, naniniwala naman si Congressman Defensor na kayang-kayang harapin ni VP Duterte ang nakaambang impeachment trial. Ito ang kanyang pahayag kasunod ng napaulat na pagbabakasyon ng Vice Presidente sa Japan sa gitna ng impeachment issue. Ganun pala siya kampante sa kanyang sarili at nakakapag-relax pa. Dapat mas mabuting makita natin siya dito at kung ano ang kanyang ugali sa loob ng impeachment court. Kita sa mga larawan at video sa social media na nag-e-enjoy ang pangalawang Pangulo sa kanyang pamamasyal sa Japan kasama ang kapatid nito si Kitty. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS ang panukalang paglikha ng West Philippine Sea Command. Samantala, pinabulaanan ng NTF-WPS ang alegasyong gumagamit ang Pilipinas ng spy care upang kontrahin ang China. Ito ang balita ni Nel Mari Buhok. That statement or that proposal is well taken. It is being considered right now how that will fit in with the AFP. Bukas ang National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS sa panukalang bumuo ng isang West Philippine Sea Command. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, pag-aaralan nila ang panukalang ito ni Senator Francis Tolentino. Sa sulat na ipinadala ni Senate Majority Leader Senator Tolentino, hinimok nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumuo ng WPSCOM para ma-enhance ang maritime security at defense. Sa pamamagitan ng isang bagong Unified Command, mas mapalalakas ang pagresponde ng Philippine Coast Guard o PCG at Philippine Navy sa mga karagatang sakop ng bansa. Ngunit sa ngayon, ayon sa Navy official, kaya pa naman tugunan ng Armed Forces of the Philippines ang iba't ibang hamon sa seguridad. As we see it right now, the Armed Forces has different unified commands which address not only internal but also external defense operations. But however, the recommendation will be duly noted and we will be studying that. Ayon naman kay PCG spokesperson for the WPS Commodore J. Tariela, seryoso ang pamahalaan ng Pilipinas sa hakbang nito upang mabantay ang mabuti ang West Philippine Sea.
Katunayan nito ang pag-aproba mismo ni Pangulong Marcos ng pagbili ng karagdagang 5 97-meter patrol vessels at 40 na fast patrol crafts mula sa France. Samantala, pinabulaanan naman ng NTF-WPS ang aligasyon na nagpapakalat umano ang pamahalaan ng Pilipinas ng spy scare upang kontrahin ang retorika ng China. There is no anti-China rhetoric that is being propagated. We just happen to have the evidence to pin down several Chinese nationals who have been arrested by Philippine law enforcement authorities in the act of espionage. Cases have been filed in court. These are legitimate counterintelligence operations. Kamakailan naaresto ang ilang Chinese national na pinaniniwala ang nag-espiya sa mga military installation sa bansa. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, itinuturing na national security issue ang paglutang ng mga umano'y Chinese spies na kumukuha ng sikretong impormasyon sa nagiging operasyon ng pamahalaang Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sari-saring emergency situation ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue teams sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Tagum City, isang lalaking nahihirapang huminga ang sinaklolohan ng team upang madala sa ospital. Nawala naman ng malay ang isang lalaking naaksidente sa motorsiklo sa Tacurong City na agad na tinulungan ng News and Rescue team doon. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Alas 10:30 kagabi nang makatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue mula sa Tagum City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO tungkol sa isang pasyente na kailangang isugod sa ospital. Agad pinuntahan ng grupo ang lokasyon ng pasyente sa Lapu-Lapu Street, Tagum City. Kinilala ang lalaki na si Jeric Tomas, 23 anyos na nahihirapang huminga. Ayon sa kanyang mga kasamahan, bigla na lang silang nakarinig ng ingay mula sa kwartong kinaroroonan ni Jeric. Nang tingnan nila ito, napansin nilang nahihirapan itong huminga at parang naninigas ang katawan, kaya agad silang tumawag ng rescue. Matapos makapagsagawa ng assessment ang team sa pasyente, ay agad na itong isinakay sa rescue vehicle at binigyan ng oxygen. Minonitor din ng team ang vital signs nito at kaagad na dinala sa Davao Regional Medical Center. Nakatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue mula sa mga autoridad tungkol sa insidente ng pananaksak sa Bacolod City. Nabatid na nag-inuman muna ang dalawang lalaking edad 45 at 44 na pawang residente ng Purok Bulak, Barangay Mandalaga ng naturang lungsod. Ayon sa mga autoridad, nauwi sa saksakan ng pagtatalo ng dalawa. Isa sa mga ito ang nagtamo ng gasgas sa kanang hintuturo at laceration sa kanang siko, samantalang ang isa naman ay may laceration din sa kanyang kaliwang daliri. Matapos masuri ang vital signs, nilinis at tinakpan ang mga sugat ng mga ito bilang paunang lunas. Hindi na sila dinala sa ospital dahil patuloy pa ang investigasyon ng mga pulis. Magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue at Tacurong CDRRMO ang isang lalaking sugatan sa aksidente sa motorsiklo sa Barangay San Pablo, Tacurong City pasado alas 11 kagabi. Wala nang malay, mayroong sugat sa ulo at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang di pa nakikilalang lalaki na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Agad itong binigyan ng first aid ng Tacurong CDRRMO at UNTV News and Rescue at saka dinala sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa nakakita, mabilis ang takbo ng biktima habang nagmamaneho sa kanyang motorsiklo at tumama ito sa center aisle habang binabaybay ang kahabaan ng Alunan Highway Road na siyang dahilan ng kanyang pagka-aksidente. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang komentaryo ang Malacanang hinggil sa mga bagong banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa proclamation rally kagabi ng PDP laban sa San Juan City, muling pinaratangan ni dating Pangulong Duterte si PBBM na gumagamit umano ng ilegal na droga. Dagdag pa nito, bagamat maaaring abutin pa anya ng hanggang 80 anyo si PBBM, ngunit hindi na anya ito makagagalaw.
meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hindi na ipiniliwanag pa ni ex-President Duterte ang kanyang naging pahayag pero hindi ito ang unang pagkakataon na inakusahan nito si PBBM na gumagamit umano ng illegal na droga. Nang tanungin ang Malacanang ukol sa bagong akusasyon ni dating Pangulong Duterte, hindi na sila nagbigay pa ng komentaryo. Nakipag-ugnayan na ang San Juan City sa Department of Agriculture para sa pagbili ng mga murang bigas na ibebenta sa mamamayan. May mga target na rin silang lugar kung saan ito ibebenta. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Sa San Juan, balak po namin ito ibenta sa City Hall at ganoon din sa aming mga barangay halls. So, we will make it very accessible to our people. Hindi sa palengke kundi sa munisipyo at barangay hall, planong ibenta ng lokal na pamahalaan ng San Juan City ang makukuhang bigas mula sa National Food Authority sakaling magsimula na ang rollout nito. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, may mga trader at retailer sa mga pamilihan na magiging kakompetensya pa sa pagbebenta ng murang bigas. Nasa 1,000 sako ng bigas muna ang planong kunin ng San Juan City at oobserbahan muna nila kung gaano ito kabilis na maibibenta. Actually, ready na po ang San Juan na mag-roll out. Naghihintay na lang po kami ng final guidelines from the NFA and the Department of Agriculture. Nagbigay din ng pahayag ang alkalde na walaan nila silang planong patungan pa ang presyo sa makukuha nilang bigas sa NFA, kaya naman mabibili pa rin ito sa kanila ng 33 pesos kada kilo. Mungkahi ng alkalde, mas magiging mabilis na makakakuha ng murang bigas ang publiko kung ito ay dadalhin mismo sa kanilang lugar. Actually, ako ang sinuggest ko nga ho ay magkaroon tayo ng mobile kadiwa centers. Kasi hindi naman ho lahat merong infrastructure na pwedeng gawing selling area. So what I mean by mobile is umiikot sa iba't ibang barangay. Ayon din kay Mayor Zamora, wala naman aniyang tutol sa mga alkalde sa gagawing distribusyon ng buffer stock ng NFA at pagbebenta nito sa LGU. During our Metro Manila Council meeting, wala naman pong LGU na nag-object. At lahat naman nagsabi na susuporta po sila. So, it is a very good program of the national government at wala akong nakikitang dahilan na merong hindi susuporta. Sa kasalukuyan, ayon kay Zamora, tiniyak sa kanila ng Department of Agriculture na mayroong sapat na supply ng bigas. Kaya naman hinihiling nito na sana ay mailabas na ang guideline sa pagbebenta ng bigas na mula sa NFA upang agad nilang maipatupad ito. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dapat ipag-alala ang pagbaba ng gross international reserves ng Pilipinas ayon sa isang eksperto. Ito ay matapos matapesan ng mahigit 3 bilyong dolyar ang reserbang foreign currency ng bansa sa loob lang ng 1 buwan batay sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hindi naman kailangan masyado mag-worry dyan. Kasi di ba ang value ang dami ng dollars kasi pag tumataas o bumababa yung research mo, depende sa demand and supply or the usage and the
the influx of dollars into the economy. Maayos pa ang Gross International Reserves o GIR ng bansa. Ito ang tiniyak ng isang ekonomista matapos bumaba ang foreign currency reserves ng Pilipinas. Ginagamit ng GIR upang tustusan ang pag-aangkat ng produkto, pagbabayad ng serbisyo at pangunahing kita, gayon din sa pagbabayad ng panandaliang panlabas na utang ng bansa. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang kanilang mga reserbang asset o ari-arian ay binubuo ng foreign investment, ginto, foreign exchange at iba pa. Batay sa datos ng BSP, bumaba sa $103 billion ang foreign currency reserves ng bansa sa pagtatapos ng Enero 2025. Mula ito sa $106.3 billion na reserba sa pagtatapos ng taong 2024 o pagkalipas lang ng isang buwan. Paliwanag ni Professor Carlos Manapat, kung tutuusin ay maganda ang ginagawa ng mga economic manager ng pamahalaan dahil maaaring sadyang mas maraming binabayaran ngayon ng bansa o mas kaunti ang pumapasok sa ekonomiya. So it's either konti yung pumasok compared dun sa dati or mas malaki yung gastos natin ngayon sa debts. Ganun lang yun. Kaya it will always find its own equilibrium naman. So we still have good economic managers. Ayon naman sa BSP, masasabing sapat ang Gross International Reserve kung kaya nitong tustusan ang kahit 3 buwan lang na halaga ng imports of goods, payment of services at primary income ng bansa. At sa kasalukuyang level ng GIR ng Pilipinas, sinasabi ng BSP na higit pa sa sapat ang kanilang reserba. Dagdag naman ni Manapat, magiging problema lang kung sobrang laki ng utang at walang pambayad. Kasi parang parang negosyante ka, no? So, pagka maliit lang yung buffer mo, maliit ang pera mo sa savings mo, how can you pay for your debt? Meron pa ba magpapautang sa'yo next time? Medyo manipis. Kaya, ang word kasing manipis o makapal, may buffer ka pa ba? Depende sa definition nila. Yung bang 3 months, is that enough? Kung enough yun, so okay pa naman tayo. Pero in terms of a credit standing, mataas naman ang credit standing natin kasi minimeasure din tayo ng mga financial authorities abroad. Minimeasure nila yung capability natin of paying our debt. Tumaas naman ang rank natin. Payo ng eksperto, maaari namang makapagplano ngayon para sa mga solusyon sa mga problemang kakaharapin sa hinaharap upang maiwasan ang pagbaba ng foreign currency reserve sa bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dodoblihin ng Estados Unidos at India ang kanilang kalakalan sa $500 billion sa 2030. May plano na rin ang dalawang bansa para makamtan ito. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Friends, today we have also set ourselves the target of more than doubling our bilateral trade to attain $500 billion by 2030. Dobleng bilateral trade. Ito ang napagkasunduan ng Estados Unidos at India matapos ang kanilang pagpupulong sa Washington. Ayon kay Indian Prime Minister Modi, isang bagong kasunduan ang kailangan nilang maibalangkas upang makamtan ang planong ito. Our teams will work on concluding very soon a mutually beneficial trade agreement. Binigyang diin naman ni US President Donald Trump ang kanyang mga matagal ng reklamo ukol sa mga taripa ng India at ang kanyang plano na tumugon sa gayong paraan. India has been to us just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Inihayag ni Trump na natalakay na nila ang mataas na taripa noong una pa niyang termino, ngunit hindi siya nakakuha ng konsesyon. Dagdag pa ng Pangulo, sa ilalim ng bagong reciprocal tariff system, babayaran lang ng US kung ano ang binabayaran ng India. Nangako ang isang opisyal mula sa administrasyon ni Trump na ipagpapatuloy ang talakayan ukol sa kasunduan at inaasahan na magkakaroon ng agreement sa taong ito.
Nais din ni Trump na punan ang trade deficit sa pamamagitan ng pagbebenta ng langis at gas. Noel Poliarco, UNTV, News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi sasang-ayon ang Ukraine sa anumang peace deal na iminungkahi ng Estados Unidos at Russia kung wala silang paglahok o involvement dito. Ito ang babala ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky matapos na mangako sina Donald Trump at Vladimir Putin na sisimulan ang mga pag-uusap upang wakasan ang digmaan. Ayon kay President Zelensky, hindi nila maaaring tanggapin ang anumang mapagkakasunduan kundi sila isasama sa talakayan. Una nang sinabi kahapon ni President Trump na may malaking posibilidad na wakasan ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia matapos ang kanilang pag-uusap ni Vladimir Putin sa telepono. Magagamit na uli sa Estados Unidos ang TikTok. Kasunod ito ng pagpapaliban ni US President Donald Trump sa pagpapatupad ng ban sa Chinese-owned app hanggang April 5, 2025. Sa ngayon, maaari na uli itong ma-access sa Google at Apple Play Store. Ipinagbawal ang TikTok ng nagdaang administrasyon simula January 19 matapos tumanggi ang ByteDance na ibenta ito. Ngunit nang sumunod na araw, nilagdaan ni Trump ang isang executive order na naglalayong iantala ang pagpapatupad ng pagbabawal ng 75 araw na nagpapahintulot sa TikTok na ipagpatuloy ang mga operasyon nito sa US pansamantala. Nasabat ng Bureau of Customs ang ilang mga imported luxury cars na nadiskubre sa magkakaibang warehouse sa Pasay at Parañaque City. Ayon sa BOC, kabilang sa nakumpiskaan ng mga mamahaling sasakyan ay Ferrari, Lamborghini, Maybach at Maserati. Tinatayang nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 1.4 billion pesos. Nasabat ang mga naturang sasakyan matapos na makatanggap ng impormasyon ng Customs Intelligence and Investigation Service kahapon, February 13. Sinasabing ibinebenta ang mga naturang sasakyan online. Sa ngayon, bantay sarado na ng mga operatiba ang mga nasabing warehouse habang nagsasagawa ng investigasyon ang BOC. Nananawagan ng National Bureau of Investigation na kaagad na makipag-ugnayan sa kanila kung sakaling may makitang insidente ng pananakit lalo na sa mga babae. Kaugnay ito sa nangyaring pananakit sa isang disc jockey at content creator na binugbog ng kanyang kasintahan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Pagka ganyan ang pinakita, hindi lamang physical molestation, miski verbal, verbal abuse, dapat i-report nyo na agad yan. Huwag mayang lumapit upang magsumbong. Ito ang panawagan ng National Bureau of Investigation sa sinumang babae na nakararanas ng pang-aabuso mula sa kanilang karelasyon. Sa yung mga kababaihan, huwag kayong hayaan ninyo na abusuhin kayo ng inyong mga boyfriend. Alam nyo, walang I love you forever. No? Pagka sinasaktan na kayo, hindi na kayo mahal niyan. Experience namin, unang pananakit, madadagdag ng pangalawa. So, nagiging cycle. Kaya nagiging battered women usually yung mga subjects natin. So, wag na nating antayin na paulit-ulit at mas lumala pa yung mangyayari sa atin na pambubugbog. Kanina, dumulog sa NBI ang disc jockey na si Jelly Au na sinaktan umano ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio noong February 12. Kwento ni DJ Jelly, nasa loob sila ng sasakyan na mangyari ang insidente ng pananakit. Nakahingi lang anya siya ng tulong dahil hindi umangat ang barrier sa tollbooth ng San Simon exit ng NLEX matapos hindi basahin ang radio frequency o RFID sticker na nakakabit sa sasakyan. Pero nung umangat po yung boom, ginilid niya lang yung sasakyan, tapos bumaba na siya ng kotse, tumakbo na siya eh. Alam ko, may mga pulis din sa gilid. May mga pulis sa kabilang side. Kaya tumakbo na din siya. Siguro natakot siya. Kasi nagsisisigaw na ako na kailangan ko ng tulong. Parang tulungan niyo po ako, mamamatay na ako.
Ito nga yung sasakyan ni DJ Jeliao na kung saan nangyari ang umano'y pananakit ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio noong January 12. At dito kumakalap ang NBI ng mga karagdagang ebidensya gaya ng bakas ng dugo na maaaring magamit sa naturang kaso. Samantala, nananawagan naman ang NBI sa fiancé nito na makipag-ugnayan sa kanila upang makuha nila ang kanyang panig. Kung yan yung kanyang depensa, pwede siyang humarap dito para makita natin kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Pero kasi may physical evidence doon sa ating babaeng biktima. So hindi natin masasabi na simpleng bato lang to ng cellphone. Posible namang maharap sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act ang fiancé nito na sa ngayon ay hinahanap na ng NBI. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag ang kasintahan ni DJ Jelly. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni Senador Jaime Marcos na nagkakagulo sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng kanilang pamilya. Ayon sa Senadora, ang tanging magulo umano ang mga nakapaligid sa kanila na nag-aambisyon sa 2028 national elections. Panawagan niya patapusin muna ang isyu kina PBBM at Vice President Sara Duterte. Nagpasalamat din ang Presidential Sisters sa Pangulo matapos itong isama sa campaign kick-off ng Alyansa ng Bagong Pilipinas sa Ilocos Norte. Talagang hindi naman kami nagkakagulo sa pamilya. Ang magulo, yung mga nakapaligid sa dalawang panig. Alam naman ninyo, maraming chismoso, maraming indibero at ambisyoso. Nagmamadali sa 2028, ang layo-layo pa. Patapusin muna sina Bongbong at si Vicky Sara. Huwag naman ganito na pakbakan ng pakbakan. Yun ang ayoko kaya hindi ko na ako kuminsan Nakikita ng mga eksperto na malaki ang kikitain ng mga traditional media pati na rin ang mga social media influencer mula sa mga campaign spending ng mga kandidato. Ngunit nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC na dapat maging tapat ang mga politiko at mga media platform sa pagsumite ng report pagdating sa nagastos ngayong election season. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Both the traditional media, so-called tri-media, television, radio, and print, at yung social media, no? Yan ang ginagamit ng mga mararaming perang kandidato ngayon, ano? Iba't iba ang paraan ng mga kandidato upang magpakilala sa mga tao para makuha ang kanilang boto. Ayon sa ekonomistang si Professor Carlos Manapat, nakikita niya na malaki ang hatak ng mga political advertisement na nilalagay sa mga broadcast media. Ang nakikita kong effective, ako narinig ko pag nagdadrive ako is sa radio, sa FM and AM, at saka sa TV, yan ang effective. In terms of scope, yung messages across nabibigay nila through those platforms. Bukod sa mga ito, nakikita na rin anyang oportunidad ng mga tatakbong politiko ang maaaring maitulong sa kanilang pangangampanya ng mga content creator kapalit ang malaking bayad sa mga ito. Kung pasisimplihin, maihahalin tulad anya ito sa gastos kapag may kasal. If you plan to have your wedding, ang pinakamalaking pera dyan, yung coordinator, which is yung content creator. And yung pinakamababang sweldo dyan, yung mga waiters, na yung mga poll watchers. Yun ang analogy to. Nangangamba naman si Professor Ferdy Pasion, isang geopolitical and economic risk consultant, sa maaaring maging epekto ng mga ganitong klase ng political campaigning. So yung mga qualities na hinahanap ng ating mga botante sa mga kandidato, lalo na sa vast majority of the voters, hindi na yung whether you are nationalistic or pro-poor, ang nangyayari na po ngayon, pagandahan na lang ng patalastas na madaling masway ang ating mga voters. Patuloy naman ang pagpapaalala ng Commission on Elections o COMELEC sa mga media platform patungkol sa pagtanggap ng political advertisement para sa halalan 2025.
Kung ano yung tama, yun ang i-report nila sa amin para ma-reflect din ang tunay na ginagastos ng mga kandidato sa mismong period ng kampanyahan. Una nang ipinahayag ng Bureau of Internal Revenue o BIR na kailangang magbayad ng buwis ng mga online personality kung kinuha ng mga kandidato upang mag-endorso sa kanilang pagtakbo. Samantala, nakasaad sa batas na ang bawat tumatakbong kandidato na may partido politikal ay maaari lamang gumastos ng 3 piso kada isang rehistradong botante, habang 5 piso naman ang maaaring gastusin ng independent candidate kada isang registered voter. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinarangalan sa ika-6 na Bodong Festival sa Kalinga Province ang mga lokal na magsasaka bilang bahagi ng ika-30 anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan. Dito ipinakita ang mga produktong agrikultural ng lalawigan, gayon din ang mga pagkain at iba pang mga katutubong delicacy na nagpapakita ng katatagan ng mga magsasaka at ang mayamang pamanang kultura ng Kalinga. Ito ang balita ni Grace Dr. Lero. Mula sa mga kape, heirloom rice, walis tampo at chili paste, lahat ng yan tampok sa pagbubukas ng Agro Trade Fair sa ika-6 na Bodong Festival at 30th founding anniversary ng Kalinga Province. Ang mga produktong ito alok ng iba't ibang bayan ng probinsya. Mas mahalaga itong trade fair. Actually ito ay agro-industrial fair. So each municipality ay nakadisplay yung mga produkto nila. Siyempre yung mga bisita namin, malaman nila kung ano yung mga produkto ng Kalinga at saka ang mga farmer naman, oportunidad na magbenta ng mga kanilang produkto. Bukod sa mga produkto, tampok din dito ang mga pagkain sa kanilang slow food at earth market. Makikita at pwedeng tikman dito ang mga tradisyonal na pagkain ng Kalinga gaya ng vinungor, inanchila at iba pa. The old food like the binungor or the picao, because the government are promoting and following the traditional way of cooking using the traditional products. Ang mga turista talaga namang binabalik-balikan ang mga produkto ng mga taga-Kalinga. Hindi siya masyadong matamis. Yung kanyang oily natural lang din. First time ko siya matikman, sarap pala. Ang balikbayan na sinarding, ipinagmamalaki nito ang kape na mula sa Kalinga. Itong mga Kalinga coffee, talaga iba yung lasa kaysa Kalinga coffee. Iba talaga, original. At itong sa atin, walang halong chemicals na nagpapasarap o nagbibigay ng pabango. Mga kasangbahay, ito yung binungor na specialty at ipinagmamalaki ng mga katutubo dito sa Kalinga. Nandito tayo ngayon para alamin kung bakit nga ba binabalik-balikan ng mga turista ang kanilang luto ng binungor. Meron siyang kalabasa, may patani, may suso, meron din siyang bamboo shoot o rabong sa Ilocano. Tikman natin. Masarap siya, nalalasahan mo yung anghang. Samantala, nagpasiklaban din ang iba't ibang mga kalahok sa Bodong Street Dance Showdown dito. Ipinamalas ng 6 na kalahok mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan ang makulay na kultura ng probinsya. Ang Bodong Festival ay pinagdiriwang bilang pag-alala sa pagkakatatag ng Kalinga nang humiwalay ito sa probinsya ng Apayao noong February 14, 1995. Pagkilala din ito sa Bodong na isang paraan ng indigenous group sa probinsya para magkayos ang mga ito at magkaisa. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang rheumatoid arthritis ay hindi lamang isang sakit na nakakaapekto sa mga kasukasuan ng katawan. Liban sa pamamaga at pananakit ng joints, ito ay may mas malalim pang epekto sa pisikal at emosyonal na kalusugan ng isang tao. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang
rheumatoid arthritis po ay isang sakit kung saan ang mga joints ng katawan, kasukasuan sa Tagalog po, ay naapektuhan or nagkakaroon po ng pamamaga at sakit. Maraming Pilipino ang hindi agad nakakapansin ng sintomas ng rheumatoid arthritis hanggang sa ito'y makaapekto na sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ayon kay Dr. Ana Monica Estrella, isang rheumatologist sa Makati Medical Center, pananakit ng kasukasuan ang maaaring maranasan ng isang taong may rheumatoid arthritis. Sa isang joint po na normal, nakakapag-function, nakakagalaw. Sa isang maga po na joint, merong pananakit, pamamaga, meaning mainit, masakit. Kapag po hinawakan, mahapde, at hindi rin po siya nakakapag-function or hindi maganda yung galaw. Maliban sa pisikal na epekto, ang kondisyon na ito ay may malaking impact din sa kalidad ng buhay at kalusugan ng isip. Sabi nga po nila, holistic talaga tayo, no? If the quality of life, mobility, general the way yung paggawa nila ng gawaing bahay are affected, definitely it transcends beyond pain, mood. Some of them get to be depressed, or at least the psychological aspect is also affected. Hindi lamang ito isang ordinaryong sakit sa kasukasuan. Ang rheumatoid arthritis ay isang kondisyon na dapat pagtuunan ng pansin at tamang lunas. At para sa iba pang impormasyon ukol sa rheumatoid arthritis, tunghayan ng programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ten surprising facts about love na sa malamang ay hindi mo pa alam. Love is like a drug. Kapag in love ka, ang utak mo ay naglalabas ng dopamine, parehong kemikal sa cocaine. Kaya minsan, parang adiksyon. Broken heart syndrome. Pwede talagang mabasag ang puso mo. Ang broken heart syndrome ay isang kondisyon na parang heart attack dahil sa stress. Love makes you blind. Kapag in love ka, bumababa ang brain activity sa parting na detect ng flaws. Kaya kahit obvious na, abay dead maka pa rin. Cuddling as a painkiller. Gusto mo ng natural painkiller? Yakap lang. Ang cuddling, nagpapataas ng oxytocin, pamparelax at pampawala ng sakit. Heartbeats sync. Kapag magkatabi kayo ng taong mahal mo, sumasabay ang tibok ng puso nyo. Literal na heart-to-heart connection. Love in 4 minutes. Sabi ng science, pwedeng mahulog ang loob mo sa isang tao sa loob lang ng 4 minutes. Love at first sight, anyone? Love boosts immunity. In love, mas malakas ang immune system mo. Mas bihira kang magkasakit kapag masaya ang puso mo. Love reduces pain. Tinitingnan mo lang ang picture ng mahal mo, kaya nitong bawasan ng sakit, parang natural painkiller. LDR couples are stronger. LDR, mas strong pa yan. Sabi ng research, mas emotionally connected ang long-distance couples. At pang-last, your brain chooses who to love. Ang utak mo ang pumipili bago ka pa ma-in-love. Subconscious signals like scent at voice ang nagde-decide. Ang pag-ibig po ay hindi lang puro kilig. Meron din pong science sa likod ng pag-ibig. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Maniguro Tambidan, Charlie Pagalan, gayon din po kay Ami Belisario, Alpha Fara Pailanan, Orlando Lagare at Gloria Laganga. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, maaari niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel
at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan 4 at 8 na nagsasabi, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po!